natin ngayon ay si Minotaur, or rather ang Minotaur, dahil ang Minotaur o Minotauros ay tambalang salita na nagmula sa mga Griego at lingid sa kaalaman ng karamihan, ang Minotaur ay mayroon ding sariling pangalan. Pero bago yan, mula sa Greek mythology, ito ang kwento kung bakit ang Minotaur ay naging kalahating tao at kalahating toro. Nagsimula ang lahat ng minsang nagbalat kayo si Zeus bilang toro upang palihim na bisitahin si Europa. Si Zeus at Europa ay nakabuo ng tatlong supling na pinangalan ng Sarpedon, Radamanthus at Minos. At dahil anak ang mga ito ng kanilang Diyos, ay itinuring ni Haring Asterion na higit pa sa sarili niyang anak ang mga ito. At nang pumanaw ang hari ay hindi naging malino kung sino sa tatlong magkakapatid ang hahalili sa pwestong naiwan ito. Subalit si Minos ay nakahanap ng paraan para siya ang pabura ng mga tao upang mailuklok sa trono. Sinabi niya na mayroon siyang basbas mula sa mga Diyos sa Olympus upang maging hari, na kahit anuman ang hilingin niya ay diringgin ng mga ito. At upang patunayan sa lahat, sa ngalan ni Poseidon, nanalangin siya na may lumitaw na toro mula sa karagatan. Kapalit nito, panatan niyang muli niya itong iaalay kay Poseidon bilang pagpapakita ng pagsamba niya at sampu ng kanyang nasasakupan sa Diyos ng karagatan. Natupad ang panalangin ni Minos at may lumitaw ngang toro mula sa kailaliman ng karagatan. Ito ang pinakamagandang uri ng toro at walang kapantay sa ganda ang kasing puti ng nyebe na kulay nito. At ang pangyayaring ito ang siyang nagselyo upang si Minos ang tanghaling bagong hari ng Crete. Ngunit nang tuto pa rin na dapat nito ang kanyang panata, ay nagdalawang isip at nang hinayang siya sa kamanghamanghang torong ito. Kaya naman napagpasya niyang ibang toro na lang ang gamitin upang gawing alay kay Poseidon, na hindi ikinatuwa ng Diyos ng karagatan dahil sa hindi pagsunod sa kasunduan at kawalang galang ay pinatawan ni Poseidon si Haring Minos ng kaparusahan. Hindi nga lang direkta kay Minos ang pataw na sumpa, bagkus sa pinakamamahal nitong asawa na si Pasiphae. Humingi ng tulong si Poseidon sa Diyosa ng pag-ibig ni si Aphrodite upang isumpa si Pasiphae. Isumpa na magkaroon ito ng pagkahumaling o matinding pagnanasa sa puting torong kinagiliwan ni King Minos. At ang sunod na nangyari, babala, rated SPG. Dahil sa sumpa ay gumawa ng paraan si Queen Pasiphae na makipagtalik sa kanya ang puting toro. Humingi siya ng tulong sa pinakamagagaling na craftsman sa lugar nila na sina Daedalus at ang anak nitong si Icarus. Gumawa ang mga ito ng kahoy na replikang toro at binalutan ng totoong balat at balahibo ng uri nito. Sa loob noon ay may espasyo na kung saan pumuesto ang reyna na katulad ng nasa litrato, at nainganyo nga ang puting toro na kastahan ng replika na kung saan sa loob nakaposisyon si Pasiphae. At sa pambihirang pag-iisangang ito ay nabuo ang kalahating tao at kalahating toro. Pinangalanan ng reyna ang kanyang kakaibang supling na Asterion, hango sa dating pumanaw na hari ng Crete. Nang nakita ni King Minos ang sanggol, ay dito lang niya nadiskubre ang ginawang pakikiapid ng kanyang asawa. Pinatawan niya ng kaparusahan ang kasabwat ng reyna na ginawa niyang alipin sina Daedalus at Icarus. Kay Pasiphae naman, dahil sa sobrang pagmamahal ay wala siyang ginawa at tinanggap pa ang anak nitong si Asterion. Noong maliit pa lang si Asterion ay malaya itong nakakagala sa palasyo. Subalit habang lumalaki ay unti-unti rin itong ipinapakita ang katangian ng isang toro. Naging marahas, inaatake at nagsimula na nitong kainin ng ilang bumibisita sa palasyo. Sa panahon ding ito, unti-unting kinalimutan ng mga tao ang pangalang Asterion. Naging usap-usapan ito sa Crete maging sa mga karatig na lugar at nakilala si Asterion bilang Minotaur o Minotauros, ang toro ni Minos o Bull of Minos. Dahil hindi na ito makontrol ni Minos, ayon na rin sa payo ng isang oracle, ay inutusan niya sina Daedalus at Icarus na igawa ito ng labyrinth upang magsilbi nitong tahanan at kulungan na rin. Sa panahon ring ito, nagkaroon ng sigalot ang Crete at Athens dahil naman ito sa pagpatay ng mga Athenian sakay sa isang lalaking anak ni Minos kay Pasiphae. Kasama ng kanyang hukbo ay agad na naglayag si Minos upang salakayin ng Athens at patuloy nila itong hinaras hanggang sa napilitang pumayag ang mga ito sa kasunduan na sa tuwing ika-9 na taon o sa ibang bersyon ay taon-taon silang magpapadala ng 7 dalaga at 7 binatang Athenian na ipapasok sa labyrinth upang gawing pagkain ng Minotaur. Sa pangatlong pagkakataon ng pagpapadala ng alay,
isa sa naging voluntaryo ay si Theseus, ang mismong anak ng hari ng Athens. Pagdating ni Theseus sa Crete, sa unang tingin pa lang ay agad na napaibig dito ang babaeng anak ni Minos na si Ariadne at sinamantala naman ito ng binata. Dahil sa pagkahumaling kay Theseus ay pumunta si Ariadne at nagmakaawa kay Daedalus na sabihin sa kanya ang sekreto kung papaano makakalabas sa labyrinth na ginawa nito. Sa tulong din ni Ariadne ay nakapagpuslit si Theseus ng espada na siyang ginamit niya sa pakikipaglaban at sa pagtalo sa Minotaur. Pero mayroon ding ibang bersyon ng kwento na nagsasaad na tanging lakas ng mga kamay at bisig lang ang ginamit niya upang talunin ng Minotaur. At kung papaano naman nakatakas si Theseus ay dahil naman bago pumasok ay binigyan ni Ariadne ng bola ng sinulid si Theseus, na ito ang nagsilbi nilang gabay pabalik sa tanging lagusan ng labyrinth at tuluyan nang nakatakas si Theseus at ang mga nasagip niyang Athenians.